ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, byuda at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Happy New Year! Hello! Ay, Yan, dito ulit tayo. Merry Christmas pa pala. Tapos na. Christmas. Oy, hindi bang Christmas? Hindi pa. Kailan matatapos yung Christmas Ay, natin? dun sa, sa Epiphany. Yan. Yan ang gusto ko sa atin, ang haba ng Christmas. Kasi yung mga hindi pa nagbigay sa akin ng regalo, pwede pa kayong humabol. Humabol. Anyway, so I'm sure na ang saya-saya ng Christmas nila. Tulad natin, ang dami nating inattenda ng mga party, mga bata, matanda, lahat ng Yeah. klase. Yung ating title ngayon, ayan po yung take up natin, last anniversary show natin, So ito yung talk talk mo. Di Ako ba? pala yun. Parang kamukha mo kasi yung nag-talk. Parang kamukha mo. Anyway, kaya naman yung title, ano nga ba yung title? Hirap, pero masaya. Yon. Ang konteksto nito is about marriage and family life. Yes. Yun, oh. Sige, pakinggan na natin yung sarili ko. Yes, let's hear it from Brother Jude Reformado. Yes. So ngayon naman po, ating pong anyayahan ang magsasalita po ng Family Inspires Gratitude, ang head ng Commission on Family, Jude Reformado. Umaga po sa inyo lahat. Inspirasyon na yung galing dun sa sinabi ni Pope Francis sa isang forum ng Family Association sa Amerika. Being a family is a joyous gift that inspires gratitude. It is a happiness that doesn't correspond to a reality where everything is fine without any problems. So, hindi po nangyayari yun. We all know that family life is made of serene periods and others much more difficult. However, there is a joy that can run through all these situations because it lies at a deeper level. And that comes precisely from being a family, perceived as a gift with an intimate sense of gratitude. Ayan, sana daw, sabi ni Pope Francis, ang maging disposition ng puso natin ay pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos. Para magawa natin yan, kailangan nating maranasan ang mga biyaya o galaw ng Panginoon sa ating pamilya. Mahirap magpasalamat kung hindi naman natin kilala ang ating Panginoon o hindi natin napapansin ang kanyang galaw sa ating pamilya. So example, merong pamilya na hindi malaman kung paano pakakainin ang mga anak. Saan kukuha ng pambili ng gamot pag nagkasakit? Paano makatulog ng maayos? Paano makakapag-aral? Paano pagkakasahin ng time sa lahat ng panahon? Kalusugan, biyaya po ng Diyos yan. Hindi swerte lang. Ang programa na ihahanda namin sa inyo ay para matulungan tayo makita lahat ng biyaya ng Diyos
at maging daan para tayo laging nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa kasalukuyan, ang kapihan ay nandito tuwing linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 10 lang po yan. Sa maiksing oras dito, ay matututunan nating makinig. Yan po ang una namin gusto natin ma-develop. Matutong makinig. Isa sa pinakamahalagang kakayanan na dapat nating maging habit hanggang maging ugali. Unti-unting mabubuo natin ang isang pamilya ng Diyos. Ito ang pangarap natin. So sa kapihan, unti-unti nating bubuuin ang isang pamilya ng Diyos. Sabi ko nga, this can be your second family. Pero sana hindi naman alternative or substitute family, no? Second family, wherein kung ano ang nararanasan natin dito sa kapihan, madadala natin sa ating pamilya. Marami pa sana akong gustong sabihin sa inyo, pero kulang na sa panahon. Inaanyayahan ko na lang kayo na bumisita ulit dito sa kapihan sa mga susunod na linggo. Basta nga libre kayo, pasyalan lang ninyo at tayo ay mayroong mga nais maipakita sa inyo. Ang importante rito, tuwing nandito kayo, you experience the presence of our Lord. Yung presence na yon ang magpapabago sa atin. Sama-sama tayong maglalakbay bilang pamilya. Walang tigil na paglalakbay. Sana pagpalain tayo ng Panginoon sa ating mga pangarap at lahat ng ating pamilya. Amen. Thank you. God bless. So we're back, of course. At maganda po kasi napaka-iksi lang yung talk, no? Parang less than 5 minutes. Kaya naman binabasa niya para siguradong wala siyang o. Kasi ang maiksi lang ang time natin doon, di ba? Oo. Kaya kailangan din talagang mabilis, maiksi, at very direct. Oo. Yan. Dadagdagan natin ng paliwanag. Mhm. So, yan. Yung sinasabi, hirap pero masaya. Dahil, kaya naman hirap, talagang mahirap yata mag-build ng family. Mahirap din yung mag-adjust sa bawat partner. At yung pangako na 4, mahirap gawin yon. Yung sinasabi mo, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay at hindi kita papalitan kahit na magbago ka. Tapos, willing kong i-offer sa iyo ang aking buhay para maging masaya ka naman. Yeah. At, siyempre, tiwala sa Diyos, pakita natin when we are open to a new life, bagong anak. Yeah. So, bawat anak na ibibigay niya is truly a supreme gift to the family. Yes. Kaya mahirap, dahil nga yung kaninang pinaliwanag ko, di ba? Mhm. Mahirap panindigan yung mga pangako na yon at yun yung inihingi ng ating Panginoon para maging masaya ang pamilya. Unang-una, sa simula pa lang, dapat maging excited ka na kasi mga privileges yan Una, binigyan tayo ng privilege ni God to become a co-creator, kamanlilikha. Ano ba nililikha? It is a complicated one, tao. Pero mag-create ka ng tao. And that is a wonderful privilege na binigay sa atin ng Panginoon. So ano yung ikalawang privilege? A privilege na makapag-build tayo ng isang pamilya. Ang maganda rito, wala siyang qualification. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala. Pareho mo, meron disability, a privilege to cooperate with the God's plan. Yan, biro mo, kapartner mo si God in doing this. Kaya ang ganda. Ibig sabihin, hindi mo naman solo na i-build yung iyong family. God will be your partner. Dahil doon sa mga privileges na yon, at dahil naman sa hirap ng pagdadaanan, you become the vessel of grace. Sa inyo makikita yon. Habang pinagdadaanan ninyo at
kinalalampasan ninyo, you become the vessel of grace for other na magbibuild ng family nila. Kaya tayo kailangan maging grateful. And because if we express that gratitude, yung gratitude na yun, yung expression na yun, talagang kitang-kita sa inyong dalawa, sa inyong family, and you inspire other na tatanggap ng ganyang mga privileges from God. Yes. So tama po si June, no? Gusto niya mag-share ako sandali, konti dun sa mga privileges na natanggap ko for God giving me this family. So talagang sobra talagang ramdam na ramdam ko po yung himala, no? Yung grasya na binigay ni Lord and this big privilege of mine to have this family na talagang dream ko po talaga magkaroon ng family, kaya lang po sa sitwasyon ko na hindi po ako nakakalakad. So, unang-una, sino pong magkakagusto sa akin? Biro niyo, aalagaan ako, no? Marami pang sakripisyo. And then, ang nangyari pa, iniisip ko, paano naman ako manganganak sa sitwasyon ko? But because the Lord, no, has bigger plans for my life, no, nagkakilala kami ni June, no, ni Brother June, alias TJ sa simbahan, Tito June po siya. So, nung nagkakilala kami, naging magkaibigan po talaga kami. Sobrang talagang maging best friend kami. Sobra yung attraction po namin, nandoon pa rin, pero more of yung nagkaroon kami ng attraction sa yung aming pagiging magkaibigan, yan. Siyempre maganda ako, hindi, joke lang, ano. Anyway, so yun na nga, no, nung ini-imagine ko na kung hindi ako binigyan ni Lord ng privilege to have a child, siguro sa sitwasyon ko ngayon, ang hirap talaga. Imagine niyo na lang po kung paano ko inalagaan yung dalawang anak ko. Yung isa ngang first na anak ko, nahirapan na ako kaya sabi ko, naku, meron pa palang dalawa, pangatlo. So yun ang marami pang mga, subok sa akin. So at least yung sa umpisa nalaman ko na, so nung nagkaroon na ako ng pangalawa, medyo kayang-kaya ko na po talagang, alagaan yung aking mga anak on my own kasi ayoko pa ngang magkaroon ng yaya. Hands-on po talaga ako sa mga anak ko kahit na hindi ko po talaga sila nakakarga. Puwede pala yun. Kaya ang mga mothers, huwag kayong maniwala na iyak-iyak yung anak niyo, papakarga. Hindi kailangan yan puwedeng nakaupo at kinakarga ko lang ganyan tapos nira ko dun sa puwede po yun. Kasi 'pag nasanay yung batang pakarga, pakarga ng pakarga yan. And then dadalhin ko sa banyo, hihilain ko. Naku, sayang po hindi ko na-video. Hindi pa uso ang mga TikTok nun. Baka akala niyo nagti-TikTok ako sa paghila ko sa kanila papuntang banyo dahil hindi ko po sila mabuhat. So nalampasan ko po yun. Pangalawa po yung sa buhay 'no, yung mga finances namin. Alam niyo naman po na doktor po ako kaya lang under license ako, so hindi po ako nag-work. Sa Amerika po ako nag-work, pero dito wala naman akong ma-applyan na trabaho dito, lalo na sa kalagayan ko. But God really, showed the way 'no, for us to live because of the privileges that He has given for a family 'no, to grow, big and happy 'no. Kaya alam ni Lord 'yan kung lalaki ang pamilya mo o magkakaanak ka o hindi ka magkakaanak. Huwag natin pangunahan kasi maganda ang plano ni Lord para sa ating pamilya. Kaya gusto kong tapusin itong sharing ko na ito na may mga kasunod pa 'to itong sharing sa mga susunod po naming mga ipapalabas dito sa P-POP Live. Kasi yan po yung witnessing namin kaya hindi po kami umaalis dito sa family commission kasi feel po talaga namin na kahit maging members na lang kami dito, hindi po kami titigil sa pagse-serve kasi naramdaman po talaga namin na ang pamilya po is really a very, very big gift from God. It is so, honoring po and I'm so happy na ibinigay po ito sa akin ni Lord and I am so grateful because family indeed inspires gratitude. Amen. Kaya kayo, tingnan ninyo yung inyong kasal, yung inyong family
as a great gift of God. Privileges, maraming privileges. Yung kaninang binanggit ko, di ba? Kung nakita ninyo yung mga privileges na yon, magiging mas magaang ngayon as you go through all the challenges, yung mga obstacles, yung mga trials na dadaanan ninyo sa inyong buhay, may asawa at pamilya. Yan. Kaya nga minsan, ay iba kasi mga mag-asawa, ay, ang saya-saya na namin, di kami nag-aaway. But yung awareness, no, kailangan you are aware of these things. Kasi pag hindi at na-strike one kayo ng problema, parang giniba na yung mga mundo mo. Samantalang kung aware ka, alam mo kung anong gagawin mo. Yun na nga, yung sinasabi natin, meron tayo niyan. Kaya nga, nung unang tinawag yung dalawang magsing irog, pagkatapos nagkaroon ng pagmamahalan, una attraction, di ba? Pagmamahalan hanggang maging pag-ibig talaga yon. And then pagka na-develop na yung pag-ibig na yon, malakas na ang loob nila. Nang sabi, tayo na lang dalawa magsama and we start to build a family, di ba? Nag-decide sila ng ganon. So unang itinanim sa kanila ng Diyos ay yung love. After that, kailangan nyo na ngayon, sundan nyo nung faith. You have to look at our God. Yung faith natin sa Kanya, yung tiwala natin sa Kanya. So that everything that comes, yung mga trials, yung mga challenges, will give you that hope. Lagi kami hope na malalampasan natin ito. Nagkakaroon kayo ng tibay ng loob na kaya nyo nang lampasan to endure everything na dadaanan ninyo. Wow, pagka yung ganun ang naging tingin sa inyo nung ibang tao, may inspired din sila. Oo naman. And then, syempre, aalamin nila bakit ganon. So, ganun lang yun, no? Cycle lang yun. Pag may natutunan ka na ganito, nakikita iba, papasa mo rin sa iba. Minsan, kahit di mo pinapasa, nakikita. Yun. Yun. Diba? Anong pwede nilang gawin? Sundan nila yung ating mga programa, Yeah. yung mga post-K na program Totoo. natin sa PPAP Live, sa ating kapihan. Yes. Meron na tayong i-introduce sa kanila simula sa January. No, Ito yung tinatawag natin ng post-K na program na iisa-isahin natin yung mga dapat pag-usapan. So we will give them the chance na mag-uusap silang dalawa and talk about yung 7 dapat pag-usapan pagka Yes. sila ay ikinasal na. Di ba? Yan po yung So, awareness na gusto namin ibigay sa inyo. Susundan natin sila. We will accompany them. And tayo, as a family, different families, sabay-sabay tayo maglalakbay. Oo. So, ilagay na po ninyo yan sa inyong calendar. No, kayo pong mag-asawa, make sure po na kayong hindi naman po pwede magandang isa lang ang atin. Dalawa po talaga kayo. And then, mga ano lang yan, ilang oras ba yan? Dinedevelop natin yung program, it may be from 2 to 3 hours. Maiksi lang po yan sa buong buhay. Iksi yan. Dahil sila naman ang halos Yeah. ang buong time, sila ang nag-uusap. Oo, and then pagkatapos, once a month lang yung pwede kayong mag-schedule na once a month, di ba? Kasi kung nakita nila that this is a privilege na kahit na mahirap ang gagawin nila, kakayanin. Sabi nga, walang qualification Anyone can do it. Yeah. Di ba? So, ang kailangan lang, kung na-appreciate na nila yon, they will just have to spend more time, invest time. So, ang unang-una po ninyong kailangan gawin is yung willingness nyo, no, to really understand the will of the Lord for your marriage. Yes. Yan. Ngayon, pagka willing kayo, yan, ibibigay po sa inyo ni Lord talaga yan. Meron bang ayaw nun? Wala, di ba? Lahat tayo gusto natin ng masayang marriage. Yeah. Until death do us part na masaya. Hindi tayo nakasimangot pag namatay. Sana lahat ng pamilya talagang masaya. Hindi Pwede ba? yan. Pwede talaga yan. Kasi God created the family to be happy. Yeah. Kaya lang nga kasi nakakalimutan natin siya, no? Kaya tayo nagiging broken, no? Yeah. Nalulungkot. Yan. Kaya nga meron tayong OMG. Yeah. Diba? Our marriage with God. So ano pa yung isa?
Journey After Marriage. Journey Jam. Yan, meron din tayong jam. Ano ba po yung program na yan? Okay? So, ayan na ang pabaon natin, no? Bilang handog sa bagong taon. Yes. Sa January, we are preparing the program. Na sa ngayon, tentatively, nakaset yan sa January 20. Challenge po talaga sa inyo yan. Pag kayo po ay pumunta, alam po namin na kayong dalawa ay talagang gustong-gusto ninyong maging maayos at maganda ang marriage ninyo. Yes. No? Kaya very, very, ano po yan, appreciative po kami. Kasi masaya po kaming nakakakita ng mga magbagong kasal na excited sila. And then pagka matagal na naman kayong kasal, gusto nyong umattend. Naku, wala pong bawal dito. Lahat po tinatanggap. Yeah. Okay? Basta mag-asawa. Okay. O, so, Okay. paano? So we'll see you again next week. Happy New Year! Happy New Year. Merry Christmas. Yeah. Bye. Bye!